Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, may mga subdivision na hindi lamang nagsisilbing tirahan, kundi nagiging simbolo ng yaman, impluensya at mahabang kasaysayan ng tagumpay. Sa mga lugar na ito, ang halaga ng isang bahay ay hindi na lang nasusukat sa laki o disenyo, kundi sa lokasyon, seguridad, privacy at uri ng pamumuhay na kaakibat nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamahal na subdivision sa Pilipinas batay sa karaniwang halaga ng mga bahay, presyo ng lupa, at reputasyon ng bawat lugar sa real estate market. Aalamin natin kung bakit umaabot sa daang-daang milyon at sa ilang kaso ay bilyong piso ang halaga ng mga bahay sa loob ng mga subdivision na ito. Dagdag pa rito, mahalagang tandaan na ang mga subdivision na ito ay produkto ng maingat na urban planning at pangmatagalang development, kung saan pinahahalagahan ang mababang population density, maayos na zoning, at mataas na antas ng seguridad. Ang mga elementong ito ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang demand at patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga property kahit sa harap ng pagbabago ng ekonomiya at merkado. Layunin ng video na ito na magbigay ng malinaw at balanseng impormasyon, hindi para magyabang ng yaman, kundi upang ipaliwanag kung paano hinuhubog ng lokasyon, urban planning, at eksklusibong pamumuhay ang tunay na halaga ng isang residential community. Simulan na natin. Top 10. Ayala Heights. Matatagpuan sa mataas at tahimik na bahagi ng Quezon City, ang Ayala Heights ay isa sa mga pinaka-eksklusibong residential villages sa hilagang bahagi ng Metro Manila. Dahil sa elevation nito, mas presko ang klima rito at bihira itong bahain kahit sa malalakas na ulan. Ang mga bahay sa Ayala Heights ay karaniwang 2 hanggang 3 palapag. May 4 hanggang 6 na kwarto, mataas na ceiling, malalawak na living areas, at malalaking bakuran na kadalasang may garden o swimming pool. Marami ring bahay ang may separate staff quarters at multi-car garage. May landscape parks, tahimik na kalsada, at mahigpit na village security ang subdivision. Kaya paborito ito ng mga pamilyang mas pinahahalagahan ang privacy kaysa sa exposure. Malapit ang Ayala Heights sa University of the Philippines Diliman, Katipunan Commercial Area at Commonwealth Avenue. Ang presyo ng mga bahay dito ay karaniwang nasa pagitan ng 80 million hanggang 180 million at batay sa laki ng lote at land value, ang average na presyo ng bahay sa Ayala Heights ay humigit kumulang 120 million. Ang Ayala Heights ay tinatawag na low-profile rich village dahil bihira ito mapag-usapan ngunit consistent ang pagtaas ng property value. Isa sa mga hindi gaanong napapansing katotohanan tungkol sa Ayala Heights ay mas mahal pa minsan ang lupa rito kaysa sa ilang mas sikat na subdivisions sa Quezon City dahil sa elevation at lapit nito sa UP Diliman. May mga kilalang academics, professionals, at dating high-ranking government officials na naiulat na tumira rito dahil sa tahimik na kapaligiran at low-profile na komunidad. Alam nyo ba na bihira ang for sale signage sa loob ng village dahil karamihan ng bahay ay pinapasa lamang sa loob ng pamilya? Top 9. Green Meadows. Ang Green Meadows ay isa sa mga subdivision sa Quezon City na matagal nang iniuugnay sa kapangyarihan at impluensya. Bagamat katabi ito ng C5 Road, nananatiling tahimik ang loob ng village dahil sa maayos na urban planning at malalapad na internal roads. Ang mga bahay sa Green Meadows ay karaniwang malalaking mansyon na may 5 o higit pang kwarto, private gardens, entertainment areas, at kadalasan ay may swimming pool at basement parking. Mataas ang mga bakod at mahigpit ang access control dahilan upang maging pribado ang pamumuhay ng mga residente. Malapit ang subdivision sa Ortigas Center, Katipunan Area, at ilang prestiyosong paaralan. Marami sa mga naninirahan dito ay mga high-ranking government officials, top executives at business owners, bagamat bihirang banggitin sa publiko ang kanilang mga pangalan. Ang presyo ng bahay sa Green Meadows ay karaniwang nasa pagitan ng 120 million hanggang 300 million at ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 200 million pesos. Alam niyo ba ang Green Meadows ay madalas tawaging subdivision ng kapangyarihan dahil sa dami ng naiulat na mga politiko at senior government officials na nanirahan dito sa iba't ibang panahon.
Ilang kilalang business figures at media personalities ang naiugnay sa lugar, bagamat bihira silang magbigay ng public confirmation dahil sa security concerns. Top 8. Corinthian Gardens. Isa sa pinaka-iconic na luxury subdivision sa Pilipinas ang Corinthian Gardens na matatagpuan sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Dahil sa lokasyon nito, madaling ma-access ang Quezon City, San Juan at Ortigas Business Districts. Ang mga bahay dito ay karaniwang classic at grand mansions na may malalawak na lote, formal living rooms, malalaking dining areas at landscape gardens. Marami ring bahay ang may swimming pool, function rooms, at staff quarters dahil karamihan sa mga residente ay multi-generational families. May clubhouse, parks, playgrounds at tahimik na streets ang Corinthian Gardens at kilala ito sa dignified at low density na komunidad. Malapit ito sa Green Hills Shopping Center at Ortigas Center. Ang presyo ng mga bahay sa Corinthian Gardens ay karaniwang nasa 150 million pesos hanggang 350 million pesos at ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 250 million pesos. Tulad sa ibang mamahaling subdivision, ang maraming bahay dito ay hindi kailanman inilagay sa open market dahil itinuturing itong legacy properties. Maraming kilalang personalidad sa entertainment at negosyo ang naiulat na tumira o lumaki sa Corinthian Gardens lalo na noong dekada 80 at 90 nang ito ang isa sa pinaka-prestigyosong address sa Metro Manila. Alam niyo bang may mga bahay dito na mas luma pa kaysa sa karamihan ng luxury condos sa Makati, ngunit mas mataas pa rin ang market value dahil sa laki ng lupa. Isa ito sa mga subdivision na kilalang hindi basta binibenta kahit mataas ang alok. Top 7. Bel Air Village. Ang Bel Air Village ay isa sa pinakamatandang luxury subdivision sa bansa at matatagpuan sa gilid ng mismong Makati Central Business District. Ito ay simbolo ng old wealth at prestigyoso sa Makati. Ang mga tirahan sa Bel Air Village ay kadalasang malalaking klasikong mansyon na nakatayo sa maluluwag na lote, may matataas na bakod, 4 hanggang 6 na kwarto at hiwa-hiwalay ng mga espasyo para sa formal living at dining, kasama ang staff quarters. Mahigpit ang mga patakaran sa disenyo at renovation upang mapanatili ang katahimikan, kaayusan at dignidad na matagal nang kinikilala sa buong subdivision. Ang presyo ng bahay dito ay karaniwang nasa 250 million pesos hanggang 600 million pesos at ang average na presyo ng bahay sa Bel Air Village ay humigit kumulang 450 million pesos. Isang trivia mga Kampinoms TV, ang Bel Air Village ay itinuturing na blue chip residential area dahil bihirang bumaba ang value kahit may economic slowdown. Maraming bahay sa Bel Air ang mas mahal ang lupa kaysa sa mismong estruktura, kaya kahit luma na ang bahay, umaabot pa rin sa daang-daang milyon ang presyo. Isa rin ito sa mga unang subdivision sa Pilipinas na nagpatupad ng mahigpit na architectural at zoning rules. Top 6. Dasmariñas Village. Matatagpuan sa puso ng Makati, ang Dasmariñas Village ay isa sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong residential villages sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging nasa gitna ng business district, nananatiling tahimik at pribado ang loob ng subdivision. Ang mga bahay dito ay karaniwang ultra-luxury mansions na may malalaking lote, private driveways, landscape gardens, swimming pools, at custom-designed interiors. Marami ring bahay ang may home office, entertainment rooms, at staff quarters. Walang commercial establishments sa loob ng Dasmariñas Village at kilala ito sa sobrang higpit ng security at gate access. Malapit ito sa Ayala Avenue, Makati Medical Center at Greenbelt. Ang presyo ng bahay sa Dasmariñas Village ay karaniwang nasa 400 million pesos hanggang higit 1 billion pesos at ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 700 million pesos. Isang trivia tungkol sa Dasmariñas Village ay mas mahal pa ang lupa rito kaysa sa ilang prime residential areas sa Singapore kung ikukumpara ang laki ng lote at antas ng privacy. Ang Dasmariñas Village ay kilala bilang tirahan ng mga ultra-high net worth families at foreign diplomats. At may mga kilalang business tycoons at political families na naiulat na may bahay dito.
Maraming bentahan ng property sa Dasmariñas Village ay hindi kailanman lumalabas sa public listings at kadalasang ginagawa sa pribadong usapan lamang. May mga lote rito na mas mahal pa ang per square meter value kaysa sa ilang prime residential areas sa Singapore at Hong Kong. Top 5. Ayala Alabang Village. Ang Ayala Alabang Village ay isa sa pinakamalaki at pinakaorganisadong luxury residential villages sa Pilipinas na kilala sa lawak ng lupa at kalidad ng pamumuhay. Ito ay isang self-contained community na dinisenyo para sa mga pamilya naghahanap ng espasyo, katahimikan at seguridad. Karaniwan, ang mga bahay dito ay may 2 hanggang 3 palapag, 4 hanggang 6 na kwarto, maluluwag na living at dining areas, mataas na ceiling at malalaking bakuran na kadalasang may swimming pool at landscape garden. Halos lahat ng bahay ay may staff quarters, home office at garahe para sa 3 o higit pang sasakyan. May sariling clubhouse ang village, jogging paths, malalaking parke, playground at sports facilities tulad ng tennis at basketball courts. Kilala rin ito sa dami ng puno at open spaces, kaya mas presko ang hangin kumpara sa ibang luxury villages sa Metro Manila. Ang Ayala Alabang Village ay isa sa iilang luxury subdivision sa Pilipinas na idinisenyo bilang isang suburb-style community kaya mas malalaki ang lote at mas mababa ang population density kumpara sa Makati villages. Ilang kilalang negosyante, doctors, at celebrities na mas pinipili ang tahimik na pamumuhay ang naiulat na tumira rito lalo na noong kasagsagan ng pag-usbong ng Alabang bilang prime residential area. Alam nyo bang maraming bahay dito ay may sariling deep well at backup power systems dahil sa laki ng properties at long-term planning ng mga residente? Top 4. Valle Verde 1. Ang Valle Verde 1 ay isa sa pinaka-eksklusibo at pinaka-pribadong subdivision sa Eastern Metro Manila. Matatagpuan ito sa Pasig at kahit malapit ito sa Ortigas Center, nananatiling tahimik ang loob ng village dahil sa limitadong access at mahigpit na security. Ang mga bahay sa Valle Verde 1 ay karaniwan 3 palapag na mansyon na may 5 o higit pang kwarto, private balconies, landscape gardens, entertainment rooms, at kadalasan ay may swimming pool at basement parking. Mataas ang kalidad ng finishes, kabilang ang marble floors at imported materials. May sariling clubhouse, playgrounds, at landscape parks ang subdivision, at kilala ito sa malinis at malalapad na internal roads. Mahigpit ang gate access at roving security dahilan kung bakit bihirang may outsider na nakakapasok. Malapit ito sa SM Mega Mall, Shangri-La Plaza, at Ortigas Center. Ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 350 million pesos at patuloy pa itong tumataas dahil sa limitadong supply ng lupa. Ang Valle Verde 1 ay kilala sa sobrang limitadong bilang ng lote dahilan kung bakit bihira itong mabanggit sa mainstream media kahit napakataas ng property value. May mga kilalang corporate executives at pamilyang may impluensya sa banking at real estate sector ang naiulat na naninirahan dito. Alam nyo bang kahit mas luma ang ilan sa mga bahay, mas mahalaga sa buyers ang lupa kaysa sa mismong structure, kaya kadalasang binibili ang property para i-demolish at tayuan ng bagong mansyon. Top 3. San Lorenzo Village. Ang San Lorenzo Village ay isa sa pinaka-in-demand na luxury subdivision sa Makati dahil sa lokasyon nitong halos katabi ng Greenbelt at Ayala Center. Isa itong prestiyosong address na pinipili ng mga negosyante at old rich families. Ang mga bahay dito ay kadalasang modern luxury homes na may open plan layouts, floor-to-ceiling windows, high-end security systems, rooftop decks, at underground parking. Marami ring bahay ang may private gardens at minimalist ngunit eleganteng architectural design. May landscape parks at tahimik na streets ang San Lorenzo Village at kilala ito sa sobrang higpit ng gate access at privacy rules. Mababa ang population density kaya hindi ramdam ang siksikan kahit nasa gitna ng lungsod. Again, walking distance lamang ang Greenbelt at Ayala Center. Ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 550 million pesos at bihirang tumagal sa market ang anumang property na binibenta.
Ang San Lorenzo Village ay isa sa mga subdivision na may pinakamataas na demand to supply ratio sa Makati dahil sa walking distance nito sa Greenbelt at Ayala Center. Ilang kilalang business leaders at pamilya ng Old Wealth ang historically linked sa lugar at may mga personalidad sa media at fashion industry na naiulat ding naninirahan dito. Sa sobrang in-demand ng San Lorenzo Village, kapag may lumalabas na property for sale, madalas ay nabebenta ito bago pa man umabot sa public listings. Top 2. Urdaneta Village. Ang Urdaneta Village ay itinuturing na isa sa pinakaprestigiyoso at pinakapribadong residential villages sa bansa. Matatagpuan ito sa pagitan ng Ayala Avenue at Makati Central Business District, ngunit nananatiling tahimik at halos hiwalay sa ingay ng lungsod. Ang mga bahay dito ay ultra-luxury mansions na may malalaking lote, private driveways, multi-level layouts, custom interiors, home elevators, wine cellars, at malalawak na landscape gardens na kadalasan may swimming pool. Walang commercial establishments sa loob ng Urdaneta Village at kilala ito sa sobrang higpit ng security at kultura ng discretion. Maraming residente rito ang bihirang makita sa publiko, kahit kabilang sila sa pinakamakapangyarihang pamilya sa negosyo. Malapit ang village sa Ayala Triangle Gardens, Makati Medical Center at Greenbelt. Ang average na presyo ng bahay dito ay humigit kumulang 800 million pesos at maraming property ang umaabot na sa higit 1 billion pesos. Ang Urdaneta Village ay madalas tawaging quietest billionaires village dahil sa kakaibang katahimikan nito kahit nasa gitna ng Makati Central Business District. May mga prominenteng business tycoons at industrial families na publicly associated sa village, ngunit bihirang makita sa media dahil sa kultura ng discretion. Alam nyo bang maraming bahay rito ang hindi ipinapaupa o ibinibenta at nananatiling bakante bilang long-term investment o family legacy property? Top 1. Forbes Park. Ang Forbes Park ang itinuturing na pinakamahal at pinakaprestigyosong subdivision sa buong Pilipinas. Kilala ito bilang Millionaire's Row at matagal ng simbolo ng tunay na yaman, kapangyarihan at impluensya. Ang mga bahay sa Forbes Park ay karaniwang malalaking luxury mansions na may napakalawak na lote, private driveways, high walls at custom design interiors. Marami sa mga bahay dito ay may private swimming pools, sprawling gardens, staff quarters at multi-car garages, habang ang mga bagong tayong mansions ay may home theaters, elevators at state-of-the-art security systems. Ang subdivision ay kilala sa sobrang higpit ng seguridad, diplomatic level privacy at tahimik na kapaligiran. Maraming foreign diplomats, top CEOs, business tycoons at political families ang naninirahan dito, bagamat bihirang banggitin sa publiko ang mga pangalan. Matatagpuan ang Forbes Park malapit sa Ayala Avenue, Bonifacio Global City at Greenbelt. Ang presyo ng mga bahay dito ay nagsisimula sa humigit kumulang 400 million pesos at maaaring umabot sa 3.5 billion pesos, lalo na para sa mga ultra-luxury mansions na may napakalaking lote. May mga property sa Forbes Park na umaabot sa halagang 3.5 billion pesos at karamihan sa mga bentahan ay ginagawa sa pribadong negosyasyon na hindi kailanman isinasa publiko. At iyon nga mga Kapinums TV, ang 10 pinakamahal na subdivision sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ating listahan, malinaw na ang pinakamahal na subdivision sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi tungkol sa kombinasyon ng seguridad, katahimikan at pangmatagalang halaga ng pamumuhay. Ang mga lugar na ito ay patunay na sa real estate. Ang lokasyon at kalidad ng komunidad ang tunay na puhunan na hindi nawawala ang halaga sa paglipas ng panahon. Hindi man lahat tayo maninirahan sa subdivision na ito, mahalagang maunawaan natin kung bakit patuloy silang itinuturing na prime residential areas at kung paano sila nagiging benchmark ng luxury living sa bansa. Kung may pagkakataon kang pumili, alin sa mga subdivision na ito ang sa tingin mo ang pinakaangkop sa iyong lifestyle at bakit? Saan mo gusto tumira dito? I-comment nyo na lang sa baba ang opinion nyo.
At kung nais mo pa ng ganitong klaseng content na nagbibigay kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Pinoms TV.